Yung mga sasakyan dito, natakpan na yung sasakyan nila ng mga snow. Itong sasakyan na to, lagi ito nakapark dito sa harapan ng apartment. Hindi ko alam kung saan nakatira yan. Paborito niya to eh. Baka ako dyan sa mga building na yan, kaya dito siya nakapark. So ako nakapark doon sa malayo. Ako yung nakapark sa malayo. Eh hindi ko naman pag-aari yung kalsada, so wala akong karapatang magreklamo. Okay lang yan, ganun talaga. At syempre, yung aking Junakis, siya naglilinis ng sasakyan. Sipag yung anak ko na yan eh. Siya yung tagalinis ng sasakyan natin. Pogi, musta Pogi? Ayos lang? $50? Grabe, sobrang mahal na mamaningil nitong tagalinis ng snow na to. Pareho pa kami naka-block ng anak ko. At may lakad siya. Ikaw yung i-check upin mo. Ha? Baka ako i-check upin. Tira ulo ko talaga, no? Araw-araw na trabaho namin, no? Itong problema ko eh. Ito kaya baluktutin natin to anak para mag-wipe siya, no? Kasi naipon na rin yung ano niya, oh. Yung ice niya. Dumi, sobrang dumi ng sasakyan natin. Actually, hindi lang yung sasakyan natin na marumi, lahat ng sasakyan marumi. Dahil bakit mo lilinisin yung sasakyan mo eh, ang putik-putik ng daan. Saka sobrang lamig na naman ngayon. Ayan nga oh. Kita nyo yung mga namuong ice talaga dito oh. Dito na tayo sa loob at malamig. Whew. Ay. So malayo-layo yung biyahe natin ngayon dahil may pupuntahan tayo. Ihatid natin si Angelo. Kaya maaga tayo nagising. So, tara, biyahe na tayo mga kaberks. Ready ka na? Ready na si Pogi. Wiper natin. Kailangan pa naman ito ngayon. Grabe talaga. Lagi na lang sakit na ulo ko tong wiper na to. Anyway, breakfast muna tayo. At hindi pa tayo nag-breakfast sa bahay. Dito tayo sa breakfast pouch. Nasa mood ako ngayon para kumain ng omelette, kaya omelette yung in-order ko. Si Angelo naman, kung ano yung special nila for today. Ang problema, medyo na late yung serve nila ng pagkain sa aming mag-ama. Kaya umalis na si Angelo kasi busy yung restaurant eh. Hindi mo rin sila masisi. Kaya lang naman kami na dito ni Angelo dahil may appointment siya at hindi naman pwedeng malate siya doon. So nagpunta na muna siya doon sa appointment niya. Ang nangyari, ako na lang kumain ng almusal dito sa restaurant, tapos yung pagkain ni Angelo, tugon na lang. Tapos na tayong kumain ng breakfast. At si Angelo hindi na nakakain ng breakfast dahil na late na yung kanyang pagkain bago dineliver. Kailangan niya magpunta dito sa clinic at magpapa-check up siya ngayon. Kaya nga nandito kami ngayon. But anyway, pinatugo ko na lang yung pagkain niya. At magkano ang nagastos natin? Almost $40 para sa breakfast. Wow, $40. Wala kasi ditong McDonald's na tigpa $5 lang or Tim Hortons. Yun yung mahirap dito sa lugar na to. Parang sosyalin lahat yung mga nakatira rito eh. Ito lang kasi yung may available na coffee at saka breakfast. So dito tayo kumain ngayong araw. At kasi nga anong oras na kaming nagising ng anak ko. Ang kanyang check up dito is 10 o'clock, pero
8 o'clock pa lang gising na kami dahil nga magbibiyahe pa kami. Medyo malayo kasi ito, sa dulo kasi ito ng ng Calgary. Nasa Silverado ako. Lagi ko na lang yung map dyan para makita nyo kung gaano kalayo mula sa bahay. Tapos dahan-dahan lang kami sa pagbibiyahe dahil sa sobrang dulas ng kalsada ngayon. At umulan nga ng snow. Ilang araw na umuulan ng snow at sobrang kapal ng snow. Kapal ng lips ko talaga yung snow ngayon. So ayan pinapatawa ko kayo para yung mga ka-berks natin dyan, mga OFW na mga nakasuporta sa akin dyan sa ibang lugar, matawa naman at maibsan naman yung mga kalungkutan nyo, yung pagod nyo. Panoorin nyo si Chris Cusinero. Siguraduhin nyo na nakasubscribe ka kay Chris Cusinero Subscribe! So, anong oras kaya dating ni Angelo? Sana andyan yung anak ko. Ayun, finally, andyan na nga si Angelo. At medyo nagtagal din ako dito nakapark, no? Muntik na nga ako makatulog. Oh, kumusta na? Healthy naman daw. Healthy ka daw? Medyo mataas lang ng kaunti. Talaga namang healthy ka. Sa katawan mo na yan, hindi ka healthy, ewan ko na lang. Tapos, pag sinabing malnourished ka, ewan ko na lang. Dito, Oh, generally healthy. generally healthy. Di panalong panalo. Basta lose lang daw ng weight. Ayan, ang laki-laki ng tiyan. Oh, alam nyo na kung kanino nagmana. Nagmana yan sa mga lahi ng mga De Guzman sa Hagonoy, Bulacan. So hello nga pala sa mga kamag-anak namin dyan sa Hagonoy, Bulacan. Siyempre lahat ng mga De Guzman dyan, sinlalaki namin. Anyway, eto na yung breakfast ni Angelo. Kainin mo na lang yan. Hindi ko alam kung binigyan ka dyan ng spoon. Oh, 'di ba? Lahat yan $30 ay $40 anak. 'Di ba? Medyo mahal yung breakfast dito. Mas mahal yung kinain mo. Ganun talaga. Dahil yung kape na in-order mo ng isang araw, mas mahal. Di ba? Tapos pagkarga pa ako ng gaas. Kasi gusto mo magpunta ng Okotoks. Oh. Ay, teka. Punta daw kami ng Okotoks. Mamamasyal daw kami ngayong araw. Kaya pagbigyan na natin, dala niya yung camera niya. Tingin ko, magpipicture-picture to. Kaya nagyaya ito ng Okotoks. Mga kaibigan, mga kabers, dito na tayo sa Okotoks. Traffic ngayon kasi anong oras na? 11, magi-11 AM. At nag-iya ako ng Okotoks kasi gusto ko lang lumabas ng city. Gusto ko ng small town. Hindi naman small town yung Okotoks, pero hindi siya as crowded as Calgary. Take a break from the city life baga, ganun. Parang KitKat. Have a break, have a KitKat. O, KitKat baka naman. KitKat, Snickers, ano pa ba? Reese's, di ba? Kilala ko yung mga chocolate na yan. Kasi halata naman, di ba? Pero ito yung yung itsura ng Okotoks. At syempre, dahil pinag-drive tayo ni Papa, na-fulfill na naman yung wish ni kaibigang Angelo, ako na bahala sa $2 na kape ni Papa. Ang cheap mo talaga, cheap. Siyempre. So sabi nga ni Angelo, andito na tayo ngayon sa Okotoks at naiwan siya sa sasakyan nating saksakan ng dumi. Ako naman magsi-CR lang muna. At nandito tayo ngayon sa may park. Kita nyo kung gaano kakapal yung snow dito, diba? Ito yung mga snow nandito. Tapos sinano nila yan, kinayod nila, sinuyod nila, nilagay sa isang tabi. Wala kang makita ngayong tao dito kasi nga ganito yung weather. Pero pag summer, punong-puno ng tao yan. Mga tao nandito, mga nagpipiknik, nagka-camping at kung ano-ano pa. Tignan ko lang kung bukas yung CR dito, nawiwiwi na talaga ako. Sana makaihi tayo bukas sana. Walang walang bahid na may naglakad dito kundi ako lang as in wala Tingnan nyo mga kaberkso, ako lang yung may footprints. Ay, saan kaya dito yung yan, bukas ba? Ayos, bukas.
dito sa Okotoks, marami rin tayong mga kasamahan sa sa Turks and Caicos na nagpunta dito sa Canada, na dito na tumira at dito na rin nagtrabaho. Sobrang lamig na naman. Lakas ng hangin. Okay na? Lakad tayo doon sa may river. Sobrang lamig, kailangan ng sa tenga, anak. Sakit to. Sakit sa tenga. Lakad lang muna kami dito saglit para matagtag yung aming kinaing breakfast. Saka para maipasyal na rin namin kayo ngayong araw, kasi nga ilang araw nga tayong walang vlog dahil nga sa busy tayo sa trabaho. Saka wala talaga akong time na mag-edit dahil sobrang hirap talaga mag-edit ng video. Kaya sana ma-appreciate nyo pagka nag-upload tayo ng video, kasi ako yung taga-video, ako yung taga-edit, ako lahat. Ako lahat eh. So ito, kinayod na nila yung daanan dito para sa path dito na pwede ka maglakad dito. Yun yung gusto ng mga Canadian eh, yung mga ganitong pathway talaga kinakayod nila, kasi healthy living yung mga Canadian talaga. Maski na minus 40 pa yan eh, talagang nagja-jogging sila, tumatakbo sila rito sa lamig, sa snow. Ganda dito oh. Diba? Kahit tayo lang nandito, tayo ni Angelo lang nandito, kami lang ni Angelo, ayos na rin. Grabe, sobrang lamig. Siguro mga 10-15 minutes lang kami naglalakad ni Angelo. Hindi ko na nakuhanan ng video kasi ayoko ilabas yung kamay ko at yung camera baka ma-frozen. So dito na lang tayo sa loob ng sasakyan nag video. Hindi nyo na nakita kung saan kami nagpunta. Anyway, saan tayo punta, nak? Wala. Ha? Uwi na. Uwi na tayo? Wala na tayo pupuntahan dito? Wala. Okay tayo, nagyayaya dito sa Okotoks tapos gusto na umuwi. So tara, hanap tayo ng madadaanan natin na pupuntahan natin sa Calgary. Kakarga lang muna tayo ng gas. Dito kailangan talaga sharp yung mata mo, kasi eto regular gas, eto diesel. So pag nagmamadali ka, kailangan dinodouble check mo. Mamaya makarga mo sa regular gas mo is diesel, patay, di ba? So dito tayo sa regular gas habang nililinis ni Angelo yung sasakyan natin. Very good. Siyempre si Angelo yung magbabayad, kaya iwan natin kay Angelo yan. Kahit magkano lang, kahit 30 lang, basta meron tayong pang pang dagdag ng gasolina dahil medyo malayo yung Okotoks sa bahay namin. Linisin na muna natin habang nagbabayad si Angelo. May mga ganito dito, talagang kailangan mo na linisin sa sasakyan mo minsan dahil sa sobrang putik. Ha? Maka-charge ako ng $700 dito po. $700? Ano yun? Ano yung tangke nung sasakyan mo? Truck? Hindi. Yes. No. 250 yung ikakarga mo? Authorizing for up to 250 Tama-tama, pag puno na yan baka abutin ng 40. Yun. Nakadagdag ako ng $10. Linisin ko lang mabuti itong mga salamin ng sasakyan, kasi pag nagbablog kami para malinaw pagka... Ha? Oo, regular lang, anak. Hindi mo kailangan sosyalin na gasolina rito. Dito talaga pag winter, hindi uso dito yung pasosyalan ng sasakyan.
Dahil kahit na anong social lang gawin mo, marumi talaga yung sasakyan mo. Bagsak na sasakyan mo, marumi. Oh, yan. Pwede na yan, malinis-linis na yan. Siyempre ito rin, kailangan linisin din natin tong ilaw ng sasakyan kasi maski ito, sobrang dumi na oh. Okay ka lang ba dyan? Oh, ito $40 na. Ha? $40 na? O di pa abuti mo na ng 50. Para full tank, para bukas pag pumunta ka ng ano, naggala tayo bukas. Day off kasi namin pareho bukas, so magagala kami. Okay, sakto. Magkano? 47. $47. Thank you, nak. Thank you sa pagasolina. Ako naman Uber driver niyan. Lagi. Ito nga, napunta nga kami dito sa Okotok. Siya nga may gusto nito. Dapat nga may bayad pa yung ano yung Uber driver. May bayad pa yung gasolina. Tapos may libre pang lunch. Tama o tama? Ayos. Lamig. Nailak mo na, nak. Marunong na ako mag-gas ng sarili. Marunong ka na mag-gas ngayon. Hindi mo ko tinuruan. Ayos, so tara na. So medyo mahaba-habang biyahe pa kami ni Angelo. Meron palang Econo Lodge dito. Parang malilit na ano to, hotel or motel. Parang bahay lang no, parang townhouse lang. Pero ano pala, Expensive. hotel. Magkano ang gas? $47. Magkano per liter? Liter Liter $1.30. So tara, uwi na tayo. Napultak na tayo ni Angelo. Ayos. Dumi oh. Okay. So diretso na tayo sa ano, diretso na tayo sa Calgary. Dala ni Angelo yung kanyang camera at sabi niya hindi daw siya makapag-picture ng maayos kasi marumi daw yung salamin ng sasakyan. Puro putik nga naman. So nilinis niya. Ba't ang dumi pa rin? Car wash, boss. Car wash? Magkano sir? 250 car wash? Mahal naman. Libre lang. Hindi ko alam kung paano ba kami naging magka-vibes nitong anak ko kahit na hindi naman siya lumaki sa akin. Kahit na hindi lumaki sa inyo yung mga anak nyo kagaya ko, OFW sa ibang bansa at matagal ako na nasa ibang lugar at wala ako sa Pilipinas, lumaki si Angelo nang wala sa tabi ko. Gawin niyo yung lahat ng paraan para hindi mahiwalay yung loob o yung pagmamahal ng anak nyo, mga anak nyo sa inyo. Kasi kaya nga kayo nagsasakripisyo sa ibang bansa para sa kanila, di ba? Kaya yung mga magulang na nasa Pilipinas na iwan ng mga anak sa kanila, huwag nyo kalimutan na iparamdam sa kanila, sabihin sa kanila na yung mga magulang na nasa ibang bansa nagtitiis, nagtsatsaga, nasa malayong lugar para sa inyo, para sa kinabukasan nyo. Kaya wag nyong ilalayo yung loob ng mga anak nyo sa mga magulang nila na nasa malayong lugar. Kaya nagpapasalamat din ako sa nanay ni Angelo, mga tiyuhin at tiyahin niya, mga lolo't lola niya, na kahit na malayo kami sa isa't isa, lumaki yung anak ko na wala ako, tumanda ako na wala yung anak ko, hindi pa rin niya nakalimutan yung pagiging anak niya. Nandiyan pa rin yung anak ko para magmahal sa papa niya at tanggapin yung papa niya kahit na nawalay ng malayo sa tabi niya. Ano sir, okay na sir? Detailing daw. Ha, i-detail mo pa? $500 na. $500? Oh. Grabe naman, sobrang mahal naman yan. Bayan to, wala akong machine na. Ano, pamasahe papuntang Pilipinas na? Oh. Grabe naman yan, mahal. Mahal namang maningil na itong ano na to, itong boy na to. Kita nyo ganyan yung anak ko mga ka-Berks. Mahal na mahal ko yan.
Yan lang yung tanging kayamanan ko. Ano sir, okay na? Oh, nakita ko nga yung ginawa mong, tinan mo yung nangyari sa likod. Ang daming linya. Hindi pa pala okay. Di ba? Grabe. Hindi ko makita yung sasakyan niya, puro linya yung sa likod. Ginawa niya sa likod, oh. Grabe talaga to anak ko. Hindi marunong magano eh. Hindi marunong mag-wipe, maglinis ng mga salamin eh. Anyway, tuloy na natin pamamasyal namin. Ito talaga yung dito kami nagkakasundo pagdating sa ganito na namamasyal kami, nagbabanding kami. Ayan talaga. Basta pag ganitong wala kaming pasok o may mga lakad kami na kaming dalawa, hindi namin talaga pwede na skip yung pagbabanding namin dalawa. Kailangan meron kami mga ganong pagkakataon na nagbabanding kami. Tama o tama? Tama? So tara na. Driving in a destiny, a long road to travel. Pack your shoes and bag, water and snacks. Let's go make a journey, no looking back. Hit the gas and go, where we'll end up, only time will show. Daan muna daw tayo dito sa Tim Hortons at bibili lang ng kape si Angelo. Nahawa na sa akin yung anak ko eh, dahil nagtatrabaho siya sa coffee shop. Gusto rin niya na laging umiinom ng kape. At ako naman talagang laging umiinom talaga ng kape. Anyway, parang mainit ngayon kasi -4 na lang. Kita nyo, -4, mainit na yan. So maghubad lang muna ako ng jacket. At magpalit rin ako sombrero siguro. Buti marami akong dala dito mga sombrero. Meron din akong ganito pang malamigan. Lagi ako may dalang mga ganyan eh. Itong suot natin, Adidas. Hindi naman na ganun kalamig. Bawal ka lang idikit yung yung damit mo dito sa sasakyan kasi pag itim at nadikit siya na ganyan namumuti na siya dahil sa putik na nakabalot dito sa sasakyan. Ayos. Yan, para maiba naman. Saan naman kaya kami mapupunta ng anak ko nito? Siya tong yaya kung saan eh. Saka dahil may dala siyang camera, sigurado yayain ako nito sa mga mountain. Andito lang kami ni Angelo saglit sa may car wash. Sobrang dumi na talaga ng sasakyan. Pati yung nandito sa harapan, hindi na namin makita. Nilinis na namin na ilang beses kanina. Kailangan na talaga linisin. Magkano lang naman, kahit pa paano. Nakaya mo ba sa $2 lang? Madalian lang, babasain mo yung buong sasakyan. Tapos saka mo i-wash. Madalian lang to ha, kailangan magaling ka, wag mo nang linisin yung gulong. Ang importante lang yung yung mga salamin. Okay? Alam mo na. Mag-ano lang kami, magkakarawas lang ang anak ko. Kasi pag nadikit ka talaga, madikit ka lang ng konti, ang dumi na agad. Sobrang dumi na talaga, grabe. Pakitaan kita. Ilagay mo ng $2. Tapos lagay mo sa lagay mo sa ilagay mo sa rims. Yan, rims. Game? Go! Ganyan lang. Gusto mo mabuti para mabasa. Ngayon, pwede mo nang pwede mo nang linising mabuti ng dahan-dahan.
So, linisin mo yung mga ganito. Ay! Tama. 2 minutes. Saka linisin mo yung mga salamin na. Saka yung salamin ng sasakyan. Yung wiper. Okay na, ako naman. Ako na nga. Oh, kuhanan mo ako. Solve ang $2. Di ba? $2 lang yan. Ano ba sabitan nito? Wala. Wala? Wala. Hindi naman kailangan na marami kang pera sa pamamasyal. Hindi naman kailangan na mamahalin ang kakainan na restaurant. Ang mahalaga naman talaga ang mga memories na mabubuo kasama lahat ng mga mahal mo. Pamilya at kaibigan ang kasalo. Ano kung kulang sa salapi? Basta ba sobra sa pagmamahal? Panalong panalo ka na, kabets. Tama ba o tama, tama, ayos? Sa salapi, basta ba sobra sa pagmamahal? Saan ka pa kung gusto mong magpahinga muna? Yung upuan nila rito may ganitong klaseng tela o mahal to eh. Kasi ito yung mga aboriginal na mga tela rito. Ayos oh, di ba? Panalo. Dito ka lang, relax ka lang muna rito. Hello. Hello. Hi. Si Angelo, pagtitripan niya naman yung mga Maya. Daming Maya sa Pilipinas, anak. Oh. Ano kung kulang sa salapi? Basta ba sobra sa pagmamahal? Panalong panalo ka na, kabets. Tama ba o tama, tama, ayos? Hindi naman pala ganun kamahal yung pagkain nila rito pagka ganito na lunchtime hanggang 5 o'clock.
May bago nga pala na restaurant dito sa Banff na Japanese restaurant. Jujemu Banff. Dati itong dating Thailand restaurant, pero ngayon Japanese na. Miss ramen with Cheshire pork gravy. Thank you, please. Thank you. Thank you. Thanks. Is everything here? Yep. Enjoy your meal. Thank you. Siguro mga 2 oras na rin kami naglalakad ni Angelo dito. Palakad-lakad lang kami. Tapos nung nagutom kami, kumain kami sa Japanese restaurant ng ramen. Medyo mahal, syempre, pero ganun talaga. Tapos yung dito, yung park fee. Park fee ba yun? Ano ba yung tawag doon na? Admission charge. Yung entrance fee para sa park dito sa Banff, tumaas na. $25 na ngayon. Dati $21 lang yun. Nagulat ako, tumaas ng $4. Kaya lagi kami nagpa-park sa may likod kasi libre dun sa likod. So siguro sobrang haba na nung video natin, no? Uwi na kami. At pagod na rin kami. Medyo mahabang biyahe na naman, more than 1 hour na biyahe na naman tayo. So yun na yung mga kaganapan natin dito sa Banff. Banff na naman. Oo nga, lagi na lang yun ang pinapasyalan natin kasi yun lang talaga yung mapapasyalan natin dito na malapit sa sa Calgary, Canmore, saka Banff. Canmore, Banff, Cochrane, yan, Airdrie, yan yung mga lugar na malapit lang paikot dito Strathmore at kung saan-saan pa. Pero napasyalan na natin yung lahat. Pero dito pa rin sa Banff yung pinakamaganda yung location at saka dito pa rin yung nature. So alam nyo na, nature tayo lagi. Okay na? Okay na. Uwi na tayo? Let's go. So uwi na kami mga kaberks. Hanggang sa ulitin. Tara, drive na tayo pa uwi. Another 1 hour mahigit na biyahe. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa tagal na trabaho, pangarap na abot sa Canada na patungo. At di nagpatalo sa hamon ng buhay, para sa pangarap at nabigyan ng kulay. Walang imposible pag kaya mo, kapag kinilusan makukuha mo. Chris Cusinero ang kasama nyo, saan mang sulok ng mundo ay isasama kayo. Sa mga video ay sumunod kayo, ang araw-araw niya na buhay makikita nyo. Sa mga adventure sumunod ka lang, at sa pagluto ikaw ay matatakam. Kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks, tara na! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka.